So magpapatuloy po tayo mga kapatid sa ating naputol kanina na talakayan. Kapatid na sa bandal, pwede po ba kayong mag-opening prayer? O kung sino man dyan. Okay, let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for all the learnings we had, our mind and hearts after all the sessions. We hope that by this our faith and trust, happiness and enthusiasm will be forever till Jesus comes. Bless us, Lord, in this journey as we continue to study. This is we pray, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid. Pag-mute ko na sa uban. So nakita na po ba ang slide natin mga kapatid? Yes po, pero hindi pa naka-full show. Okay po. Pagpatuloy po natin, malaking privilege po ito sa atin dahil mahaba-haba po ang ating pagtatalakayan ngayon. Dahil wala po si Prof. Sherlyn Mariano. Walang biblical English. Kaya tayo muna ang papalit sa kanya, pero sa susunod na Sunday ay babalik na po siya ulit. So ngayon, dito po tayo sa missiology. Dito tayo na putol kanina. Ano nga yung missiology? Yung definition ng missiology is the study of the work of God's people in bringing the good news of Jesus Christ to every corner of the earth. So ito po ang pag-aaral patungkol sa gawain ng Panginoon sa lahat ng mga kapatiran. Tayo mga Adventist ang binigyan nitong commission na ibahagi ang magandang pabalita sa buong mundo sa lahat ng mga tao na kailangan mapaabutan nitong pabalita mga kapatid. At ganun man, tayo din ang pag-aaralan din natin kung ano ang mga pamaraan na tayo ay magiging epektibo at mabunga sa ating mga pagtatrabaho para po sa Panginoon. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon, chosen for mission. Amen po ba? Amen. Okay. Amen. So, dahil tayo ay pinili ng Panginoon para sa isang mission, kailangan nating malaman paano natin i-execute ang mission na yan. No? Alam naman natin na ang Mateo 28 na ay isang komisyon sa bawat isa sa atin. Hindi lang komisyon sa kapanahunan noon, sa mga converts noon, pati na rin hanggang ngayon at sa sa susunod pa na mga henerasyon kung hindi pa babalik ang ating Panginoon. It is a multidisciplinary branch of theology which studies the mission of the church in all its aspects. So, pag matatapos natin ang pag-aaral, sabi ko nga, lahat ng mga leaders natin na nagiging presidente o namamahala sa mga ministry natin, no? Sa mga organization natin, ay talagang dito sila nagpo-focus sa missiology. Kaya sila po ay mga tinatawag na missiologist. Tayo rin po na nasa frontline ng gawain ng Panginoon ay dapat din natin itong mapag-aralan. So now, ano po ang ating mission bilang iglesia? Bilang kabahagi or membro ng iglesia? Mission statement of the Seventh-day Adventist Church. What is our mission? Our mission is to make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses. Ano daw tayo? Tayo daw ang mga witnesses, no? Mga saksi. Hindi lang tayo saksi, may trabaho po at may gawain po ang mga saksi. Hindi po saksi ni Jehovah,
kundi tayo po ay saksi ng Panginoong Hesus. To proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages and preparation for His soon return. Yan po, ano po yan, nakatala po yan sa Matthew 28 verses 18 to 20 and Acts chapter 1 verse 8 at Revelation 14, 6 to 12. Yan po ang ating gawain. Yan po ang ating dapat gawin, mga kapatid, no? Ang ano po, ang ipabalita sa buong sangkatauhan ang walang katapusan o yung tinatawag na everlasting gospel of the three angels, messages, and preparation for His soon return. Bakit natin to gawin? Para po magiging ready, no? Yung mga sangkatauhan sa pagdating ng Panginoon at walang ano pa na ang tawag dito, no? Lahat po sila ay magiging pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Yan po ang ating mission spotlight, mga kapatid. Ngayon, ano naman ang ating method or ang ating ano tawag dito, pamaraan, mga kapatid? Mission statement of the Seventh-day Adventist or our method of the Seventh-day Adventist. Ano po yan? Guided by the Bible. Kaya nga, Bible po ang ating hawak-hawak, ang ating manual, ang ating anong tawag dito, no? Dito po na mumula ang ating pagbibigay Copy po. ano tawag dito, pagbibigay ng kaalaman sa mga sangkatauhan at sa pamagitan ng banal na Espiritu. Seventh-day Adventists pursue this mission through Christ-like living. No, ang ating buhay ay talagang makikita si Kristo. No, ang ating pamumuhay. Signal may na. No sounds. Nawa man. Ubos na. Hinay silang signal. Hinay signal ba? Kita na ba yung balay na niya? So, di na engineer. Mataas yung Para discussion natin kanina, di ba? Itong discussion natin, mahaba-habang discussion natin dito. Sige. Basta mawala. Engineer, basta mawala. Ikaw ang assistant Wala na, professor. balik na. It's your call, engineer. Go, Adja. Para dili kuan. Professor Engineer Celeste. Hello. Yes, sir. Yes. Doc. Klaro po ba? Sorry talaga mga kapatid, hindi natin maiwasan ang signal natin dito ay talagang manipis. Kaya kung may panahon na ang ano natin dito, no, maano kasi parang tila uulan. Kaya minsan
magpa-fluctuate yung ano natin, yung signal natin dito. So ganun pa man mga kapatid, so anuhin nyo lang, napagpasensyahan lang muna natin ngayon mga kapatid, at hindi lang naman ito parati. So balik po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Method na tayo. Saan na po ba tayo? Sa method. Okay, sa method tayo. Mission statement. Mission statement po ang last slide. Okay. Ito na po ba? Oh yeah, method na. Okay, dito na. Okay. So dito tayo sa ating tapos na to po, Doc. okay. Dito tayo sa ating Sa method na tayo, method. Yun nga. Okay. Okay. So guided by the Bible in the Holy Spirit, Seventh-day Adventists pursue this mission through Christ living. Kailangan sinasabi natin kung ano yung tinuturo natin ay ating isinabuhay. Hindi yung iba yung sinasabi natin kaysa doon sa nakikita sa buhay natin. Kaya hindi tayo magiging effective niyan mga kapatid. No? Lalo na sasabi tayo, nagtuturo tayo na ang baboy ay karumal-dumal. Pero tayo naman din ay anong tawag dito? Hindi man tayo kumain pero nagbibinta din tayo ng baboy. So parang hindi taliwas siya sa ating itinuturo mga kapatid. Nagiging katawa-tawa, no? Nagiging katawa-tawa ang ating mga sinasabi. Communicating, discipling, teaching, healing, and serving. So yan po mga kapatid, yung mga metodo na yan, yung pamaraan na yan ay talagang dapat makikita din sa ating mga buhay. Ngayon, ano naman ang ating vision as a church? In harmony with the Bible revelation, Seventh-day Adventists see as the climax of God's plan the restoration of all His creation to full harmony with His perfect will and righteousness. So ano daw? Tayong mga tinawag para sa at pinili sa nitong mission mga kapatid ay makakatulong tayo, no? Instrumento tayo na ang sangkatuhan ay maibalik doon sa makonek ulit sa ating Creator. At kaya nga tayo mga kapatid ay instrumento tayo. So ibig sabihin, kailangan nating malaman ang lahat ng mga pamaraan para po tayo magiging epektibo tayo at marami tayong maakay na mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Ano naman ang ating identity? Ito ang pinakamaganda mga kapatid. The Seventh-day Adventist Church sees itself as the remnant church of the end-time Bible prophecy. Amen po ba? No? Hindi lang po tayo hindi tayo counterfeit. Hindi po tayo nag-i-exist ng walang kadahilanan, walang signature ng Panginoon, kundi tayo po bilang bilang remnant church sa sa kapanahunan mga kapatid natin ngayon, no? Kaya nga tinatawag tayo na mga tao sa Apokalipsis, or sa Bisaya pa, mga tao sa pinadayag. Ano namang ibig sabihin doon mga kapatid, no? Ano namang ibig sabihin noon mga kapatid, yung mga tao sa Apokalipsis?
o di kaya sa Bisaya mga tao sa pinadayan. Kita o tayo ang mga tao sa Apokalipsis o tayo ang mga tao sa man ang nakatala na mga dapat malalaman ng mga tao dahil ang Revelation, it's all about prophecy, no, sa mga mangyayari sa darating na mga kapanahunan at lalo na ngayon, no. Tayo po mga tao na yan ay binigyan tayo ng responsibilidad na kung ano man ang mga prophecy na nandyan ay atin pong ituturo sa sangkatauhan. Tayo po ang nalalabi na iglesia, no? Hindi tayo iglesia na sumulpot lang dito sa mundo na walang kadahilanan o walang misyon, no? Hindi tinawag tayo ng Panginoon para sa ganitong mission, mga kapatid. Members of the church individually and collectively understand their special role as ambassadors of God's kingdom. Ano nga daw tayo? Tinatawag tayong mga ambassadors of God's kingdom. So ibig sabihin yan, may nagre-representar po tayo ng isang klaro po ba dyan, mga kapatid? Yes. Pero po, Okay. Tayo po ay mga taong tinatawag na ambassadors of God's kingdom. of God's kingdom. At hindi lang tayo ambassador, mga kapatid, no? Ibig sabihin yan, kung ambassador ka, nagre-representa ka sa isang country o sa isang bansa. So hindi tayo nagrepresenta ng isang bansa dito sa mundo o dito sa lupa, mga kapatid. Kundi tayo po ay nagre-representa po tayo sa isang makalangit na ano po? Ambassadors. Yes. So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, so dito sa Pilipinas ang daming mga representative ng bawat mga bansa na ni-recognize ng United Nations. Maliliit man o malalaki na mga bansa ay mayroon talagang opisina, no? At doon sa opisina ay nandoon yung mga citizen o mga diplomat na mula doon sa bansa na yon na nirepresentahan nila. At atin pong kung ano man ang ipinadala sa atin na mensahe ng Panginoon para po ay magiging para makaalam ang mga sangkatauhan kung ano man ang ating kung sino man ang ating nirepresentahan, ay dapat nating sundin ito, no? Hindi lang tayo ambassadors of God's kingdom, tayo din po ay tinatawag na mga messengers of the soon return of Jesus Christ. Mga mensahero po tayo, no? Mensahero po sa saan? Sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Hindi po tayo mensahero na nagbibigay ng pizza. Ang problema ngayon, mga kapatid, nagiging na-highlight ang ibang Adventista dahil nga rin nagbibigay na sila ng kanilang mga sariling pizza na darating daw ang Panginoon sa 2035, 2025, 2050. Sino kayang nakapagsabi sa kanila, mga kapatid? Nag-email kaya ang Panginoong Hesus sa kanila? Binigyan kaya sila ng
pangitain? O di kaya binigyan kaya sila ng sinabihan kaya sila ng banal na espiritu na darating na ang Panginoong Hesus sa nag-time sitting mga kapatid sa No time setting. sa 2025. O ano bang year ang narinig ninyo mga kapatid na itinuro ng mga kapatiran ngayon na 20, mga Seventh-day Adventist? Ha? 2027 daw. Oo, sa inyo dyan is 2027. Ano namang Pero pizza yan? walang pizza. Maliban Beer lang. sa specific na taon. So yun ang problema sa atin minsan mga kapatid, no? Hindi natin yan trabaho. Hindi tayo yan binigyan ng Panginoon na ganyan ang ating ipabalita sa mga tao. Nagbibigay lang yan nagiging paranoid lang yung mga taong binigyan natin o sinabihan natin ng ganyan. No? Kaya napaaga dahil nga din sabi nila 2050 at 2025, 2027, 2030. So nagiging paranoid yung mga taong tumanggap sa balitang yan at nagsialisa na sa kanilang mga lugar at pumunta na doon sa mga bulubunduking lugar. No? Nag-isolate na sa kanilang mga sarili. Dahil nga din nagiging paranoid sa fake news mga kapatid na darating daw ang Panginoon sa taong 2027. Hindi po yan ating trabaho mga kapatid. Hindi po natin trabaho ang magbigay ng time sitting or mag-time sitting. No? Yan din ang sinabi sa atin ng ating prophetisa na si Mrs. White na hindi natin yan trabaho, no? Ang pagbibigay ng eksaktong kapanahunan kung kailan darating ang Panginoon. Doon tayo ay tinatawag na mga messengers of the soon return of Jesus Christ. Ang trabaho natin ang pagsasabi ng magandang balita patungkol sa kaligtasan, hindi po sa time sitting. No? Tapos kung hindi mo papaniwalaan, sasabihan kang matigas ang ulo mo, ganito, ganyan. No? So ano nang nangyari doon sa nagbibigay ng nag-time sitting? Hello sir, magsabi sila na hindi pa ka ready kasi matakot ka hindi ka pa ready. No, dahil hindi ka tumanggap sa kaniyang pabalita na 2027. So ngayon, hindi ka na ikaw ay isang palalo na birhen. Dahil ang kapatiran or ang member ang church ay inano na mga 10 virgins at yung 5 ay mga palalo at yung 5 ay yung masunurin. So dahil hindi ka naniniwala doon sa pabalita na 2027, so ikaw ay palalo. No? Ikaw ay hindi masunurin na anong tawag dito? Na Adventist. Seventh-day Adventists have enlisted as co-workers with God. So hindi lang tayo ambassador, hindi lang tayo messenger of the soon return of Jesus Christ, tayo din ay tinatawag na co-workers with God. Ano naman yung trabaho ng Panginoon nung nandito siya? Ang trabaho niya, ang pagligtas ng sangkatauhan. Ngayon, tinatawag tayong co-worker. Co-workers with God. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus noon na nagligtas siya ng mga katauhan, na nagtumulong siya doon sa mga taong sa kapanahunan niya, ay ganun din ang dapat nating gawin ngayon. Hindi man tayo magpapako sa cross, kundi tutulungan natin ang mga sangkatauhan na maligtas sila sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang pagligtas sa kanila, yun ang ating trabaho mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng pagpapako, kundi sa pamamagitan ng pagbigay pabalita sa kanila.
co-workers with God in His missions of reclaiming the world from the power of presence of evil. Kaya nga ang si Satanas ay tinawag na siyang Diyos sa mundong ito, no? Dahil sa panahon na nagkasala, so nagiging nung sa panahon na anong tawag dito? Yung si Adan at si Eva ay kanilang hindi nila sinunod yung sinabi ng Panginoon sa kanila, ay doon nagsisimula na nagiging ano po, ang mundo at ang sangkatauhan ay under na po sa Kamatayan. power ni Satanas, ng kamatayan, mga kapatid. Kaya nga, pumunta dito ang Panginoong Hesus para tayo ay, no? Anong mangyayari? Para tayo ay pakawalan mula sa pagkabihag ni Satanas, mga kapatid. As part of the great controversy between Christ and Satan. So dalawa lang po, mga kapatid, dalawang puwersa lang dito sa mundo ngayon ang nag-aagawan sa sangkatauhan. At dito rin natin malalaman saan ba tayong pumanig na puwersa. Sa puwersa ba ng Panginoong Hesus o doon ba kaya sa puwersa ni Satanas? At mapalad po tayo mula sa ating pagka-ilalim sa power ni Satanas. Tayo po ay pinakawalan ng Panginoon at ngayon nakikibahagi tayo, no? Nakikiisa tayo sa trabahong ito na pagligtas din ng mga tao, mga kapatid. Therefore, every aspect of a church member's life is influenced by the conviction that we live in the last days described in the Bible prophecy. Kasi nag-fluctuate po dito. Walang presentation po. Walang screen. Wala sa Ducares. Back to you, engineer. Yan na. Okay na. Nandiyan na po ba, mga kapatid? Pasensya na Yes. po, naputol tayo ulit. Yes po, andito na po. Yes po. Okay. So therefore, every aspect of a church member's life is influenced by the conviction that we live in the last days described in the Bible prophecy. So yun nga, no? Yes. Ano po ang tanungan dito? Pasensya na, mga kapatid, unstable talaga ang connection natin ngayon. And the return of Jesus Christ is imminent. Seventh-day Adventists are called by God to live in this world. Every action of the Christian life is done in the name of Jesus and to advance His kingdom. Yan po ang purpose kung bakit po tayo ngayon buhay pa hanggang ngayon. Dumaan ang maraming mga pagsubok sa buhay, mga sakit, sakuna, mga disgrasya. Pero hanggang ngayon,
still alive and kicking. Bakit po? Hanggang ngayon ay kayo po ay hanggang ngayon ay buhay. May May purpose. ano pa, magtangyaw pa kasi. Marami pang taong Yun ang tanong mga kapatid, bakit buhay ka? may plano pa. Sige, ang sige, Panginoon. interaction tayo. Interaction tayo mga kapatid. Bakit ngayon, hanggang ngayon, buhay ka pa? Anong masasabi mo? Ay, ako Isa-isa sir, lang po, mag-raise hand lang po kayo para ano natin, ma-acknowledge natin yun. Okay? Go ahead. Bakit sir. ngayon, hanggang ngayon, buhay ka pa? Oh, Diretsahang Kahit tanong hindi yan. kahit hindi Go ahead. kahit hindi ako Panginoon, kahit ngayon ako'y buhay pa dahil marami Sige, pang tao sige. na mag-need ng aking pag-missionary sa kanila. Marami pang Sabihin, tao naintindihan na mo talaga ang purpose ng iyong buhay. Bakit hanggang ngayon ay humihinga pa? No? So next, Ako, sir. Ako po. another 5 points po kay Ma'am sino 'yon? Kay kapatid na Jocelyn. Jocelyn. Okay, maraming salamat. Naintindihan mo at na-realize mo kung bakit hanggang ngayon ay nanatili tayong buhay. Ngayon, huwag niyong i-open ang inyong mga mic as long as hindi pa kayo tatawagin. Okay, dito tayo kay kapatid na Alzober Zambrano. Ngayon ang tanong kapatid, anong reflection mo? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Kasi hiningi ko sa kanya kung may ipagawa pa siya sa akin, bubuhayin niya ako. Kasi minsan akong akala ko patay na ako ngayon eh. Kaya lang nag-pray ako sa kanya, sabi ko sa kanya, Panginoon, pag may gagawin, may ipagawa ka pa sa akin, huwag mo akong kunin. Pero kung wala ka nang ipagawa sa akin, kunin mo na ako. Sapagkat gusto ko, pag nandyan ako, nandyan ka rin sa aking giliran. Kaya nasa iyo ang sagot, Panginoon. Kung ako mabubuhay pa sa ngayon sa sakit na ito, ibig sabihin, may ipapagawa ka pa sa akin. Kaya ngayon, naging literature evangelist ako. Yun lang. Amen, amen. Ang laking tulong talaga mga kapatid sa gawain na magpapalaganap ng Ebanghelyo ang ating mga literature evangelist. God bless po sa iyo kapatid na Zambrano. 5 points po kay kapatid na Zambrano. Engineer, pakilista din. Tapos mamaya, pakisend po sa akin yung listahan ng mga nakapagbigay ng kanilang mga reflection. At ganun din yung screenshot nitong present ngayon. Si Elder Lumaki, humihinga ka pa. Okay. Salamat, Doc. Kasi bakit ngayon naghinga pa tayo? Meron tayong assignment na nagbigay ng Panginoon na gusto, yun sabi ng Bible sa Esdras, lahat ng tao dito sa sanlibutan gusto ng Panginoon na makapunta sa langit. Pero kay choice natin, so ang atin lang makashare ng mga words ng Panginoon at saka makopya natin ang Christ-like character ng Panginoon.
Yun lang, Doc. God bless. Okay, thank you. Maraming salamat, Elder Glenn, sa iyong reflection. So 5 points din po kaya Elder Glenn. Next. Sino pa ba dito? Ako, Doc. Go ahead, go ahead. Okay, Doc. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil buhay pa ako hanggang ngayon. Kasi marami pang mga gawain. Kasi tinatawag kita ng Panginoon maging ambassador the Kingdom of Heaven. So, kinakailangan natin nga bilang isang worker, gawin natin ang lahat kasi ang Diyos nagbigay ng ating buhay pa hanggang ngayon. Marami pang mga taong nagkakailangan sa atin. So gawin natin ng mahalagang yung message kasi kita yung bilang three angels message, no? Tinawag kita ng Panginoon mo na kita ngayon buhay pa, so gawin natin ang lahat dahil preparation for the Kingdom of Heaven. Yun lang po. Amen. Maraming salamat, kapatid. Pakibigyan po ng 5 points, paki-record at si engineer para hindi rin siya siya ang taga-record. Bigyan din natin siya ng panahon para mabigyan din siya ng 5 points. Engineer Celeste, go ahead. Maraming salamat po. I want to live a purpose-driven life. That's why God is still making me alive today because I have the mission to make disciples of Jesus Christ and to live as His loving witness and to proclaim to all the people that Christ is coming soon. And also, Amen. So 5 points sa sarili mo, engineer. Okay, record. And also he nangita na siya kapare. Okay, magsisimula ako dito sa pinakababa. Si Mama Maria Lorena de Dios, ano pong reflection ninyo? Bakit hanggang ngayon ay humihinga ka pa? Teka. Natawa tuloy ako. Alam niyo po ba, sa totoo lang, sa pagkakaalam ko, 2 beses na akong muntikang mamatay. Hindi ko Tapos ano alam. nangyari? Una, 4 kaming babae na magkakapatid sunod-sunod. Sabi ng isang kapatid ko, last ano lang daw yung sisid nila papunta sa akin. Bigla na lang parang yung inaapakan naming lupa, parang biglang lumalim. Lahat kami nalunod. At sa kasamaan palad, isa doon sa kapatid ko ang namatay. Sunod, galit na galit ako noon, may problema ako. Di ako nagpupunta sa church. Kasi sabi ko parang walang meaning yung word na brethren. Then, nung bumaba ako sa bus, papasok ako sa trabaho, yung isang bus, instead na overtake sa left side, dito siya sa right side, nag-overtake. Sa mismong pagbaba ko, siguro isang lang ng kamay ang distance sa dibdib ko. Nung umovertake siyang ganon, sigawan ng lahat ng mga tao. Buti na lang hindi ako, pagbaba ko ng bus, hindi ako nag-step forward pa. Pagbaba ko, doon lang ako. Tapos, sigawan lahat ng mga tao. Paglagpas ng 2 bus, sabi ng mga tricycle, "Miss, magsimba ka." Doon po ako nagbalik ako sa church, sabi ko. Kaya nung nakabalik ako sa church, hindi naman ako nag-backslide. Nagtampo lang ako kasi sabi ko, may alam pala kayong nangyayari sa buhay ko. Bakit wala man lang isang concerns na nagsabi sa akin. Nalulunod na pala ako sa problema, walang nagsabi sa akin. Kaya hindi ako nag-attend ng church. Pero that moment na sinabi sa akin mismo, hindi pa ka panampalataya, "Miss, magsimba ka." Doon po ako bumalik sa church. At sabi ko, mahirap magpatawad talaga ng mga may kasalanan sa'yo. Katulad ng mga previous na pinag-aralan natin. Yun maglood-lood. Ayun po, kaya sabi ko. Okay, 5 points po kay Ma'am Maria de Dios.
Hindi natin, ano ba purpose ng Panginoon ba't nilikha ang tao? Di ba? To proclaim His wonderful work sa atin. Kaya, maisasabi Yes. natin paulit-ulit yung experience natin kung gaano niya tayo niligtas at kung ano yung magagandang bagay na ginawa sa atin. Yan po ang rason kung hanggang ngayon ay buhay ka pa, kapatid. Yes po. Okay, next. Bigyan mo po ng 5 points engineer. Engineer, Tapos ilista biya ako, basig malimot ka huwag ba? mo kalimutan yung kanina, si Mama Jocelyn. Okay na si Ma'am Dios. Jocelyn. Okay, Si Joy, next walang si points yung si Dr. Joy. Richel Akisto. Taga dito to sa Bohol to. Makikita kami ngayong next first Sunday sa aming federation meeting. Okay? Doc Richel, go ahead. Ano pong reflection ninyo? Bakit hanggang ngayon ay ikaw ay humihinga pa? Okay, yes, Doc. Naririnig niyo ba ako, Doc? Loud and clear. Okay, yes, Doc. So, for me, definitely, I still have a purpose. And I am willing to be used by God as a channel also to serve the people, especially in our district, especially sa office nga gihatag sa Ginoo sa ako. So definitely there is a purpose, and I am more than willing, I am happy to serve God. I believe that is the purpose why I'm still alive today. Okay, maraming salamat Doc Richel. Ay talagang wag mo nang pag-isipan pa o wag ka nang magduda pa. Yan talaga ang purpose kung bakit hanggang ngayon ay humihinga pa tayo. Okay, thank you. And then 5 points. Next ay si kapatid na Padrikel Floyd. Ano pong reflection ninyo, kapatid? Kaya kuya, baka magsunod sila yan siya. Away-away Reflection ko po ay I believe I am alive because I am immortal until my work on earth is done. So okay. And still tapos na po. Have a work. Okay, maraming salamat po, kapatid na Padrikel. 5 points po. Yes po, noted. Okay. Next. Sir, Larieta. Okay, go ahead. Si Larieta, sir. Go ahead. Yes. Sa akin, sir, kaya buhay pa ako ngayon, sa akin lang is may papagawa pa ang Diyos sa akin, may plano pa siya sa aking buhay. Siguro sa ministry, ipabuhat pa ko niya. Amen. Mga kapatid, tapos na po ba? Yan lang po, sir. Okay, thank you. 5 points din po kay Lorieta. Mga kapatid, para hindi po mapadali ang ating anong tawag dito, rest in peace. Huwag po tayo mag-time sitting. Kung gusto niyo hindi mapadali yung buhay ninyo, mga kapatid, dito sa mundo, huwag kayo mag-time sitting. Okay? Pastor, ako na po. Go ahead. Okay, Dito po. Dahil Tinuto nagsalita po, pakirinim po. Opo, kasi Opo, CPH 247R. Sino to? Pakirinim po para po malagyan natin ng points yung pangalan ninyo. Opo nga. Opo nga. Pastor, ako Ano na po, guwahit po, minsan niyo na lang po yung pangalan ninyo. Okay. Buhay pa tayo. Roland po. Buhay pa Ano pangalan po, complete name? Larieta Roland po. Okay, go ahead. Si Opo kapatid muna, na Roland. Buhay pa po tayo. Yung si Opo kanina. Si Opo muna. Sino to? Ba't pakirinim po? Si Opo CPH 247R. Ano pong kompletong pangalan natin para po malagyan natin ng points yung pangalan ninyo?
Hindi mo magsalita. Okay, so proceed tayo. Nandiyan na po ba ang sunod na ano? Nandiyan na po ba ang sunod na professor natin? Opo. Oo, sir. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil inaalagaan niya ako. Hindi pa Sino ako sila? naitardo pa sa akin dahil may anak pa ako siguro. Hindi pa ako handa. Okay. Ma'am, sino sila, ma'am? So, opo, para mabigyan ng point. Nakusa po ba? Ano pangalan po nila? Omega Roth Engineer, sir. Omega Roth. Roth Omega. Paki-rename din po yun ng ano ninyo, Zoom. Okay, Ano, ma'am? next. 5 points din po kay Roth Omega. Ortega? Omega. Ako na po. Sir Shiva po. Okay. Ako na po, sir. Ako na po. Okay. Tawagin natin yung pangalan. Dito tayo kay Shiva Ibor. Ano pong reflection natin? Ako, bakit hanggang ngayon ay humihinga pa tayo? Kahit humihingal. Good afternoon po. For me po, I do believe na buhay pa po ako until this moment. Kasi naniniwala po ako na may mission po ako na gusto ni Lord na ma-accomplish ko po, especially sa ministry. Lalong-lalo na po sa family ko kasi yung parents ko po, wala pa po sila sa pananampalataya. So, naniniwala po ako na isa po ako sa instrument po na gagamitin ng Panginoon para po madala po sila pabalik po sa Panginoon. And even sa workplace ko din po, as Seventh-day Adventist, marami pong mga challenges or mga ma-encounter po na itetest po yung faith mo just like sa Sabbath. And then when I was still new po sa workplace ko po, para pong persecute po ako. Gusto nilang work po ako or sumali sa mga activities na mafo-fall po ng Saturday, pero pinanindigan ko po talaga yung pananampalataya ko. Sabi ko po na ang Diyos po hiningi ko po ang trabahong to sa Panginoon. Ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng trabahong to. So, siya rin po ang kukuha ko. Ang magiging reason po na matatanggal ako kasi during that time, pinapili na po ako ng boss po namin na kung hindi daw po ako sasali ng activity na fall ng Saturday, i-terminate daw po ako. So, sabi ko din, inano ko sa sarili ko na kung tatanggalin ako dahil sa pananampalataya ko, so be it. Kasi ang Panginoon naman din yung nagbigay sa akin ng work na to, siya din po yung, kung siya rin lang naman ang magiging reason na matatanggal ako, then okay lang. Kasi I know, kung kukunin niya sa akin yung work na to, may ibibigay siya na better. So, ayun, pinili ko po yung pananampalataya ko, and praise God dahil yun pala is test lang po talaga ng faith. Ngayon, naiintindihan na po nila ako, hindi na po nila ako pinipilit na mag-attend ng mga activities during Sabbath. And sabi pa po nila, mababait daw po yung mga Seventh-day Adventist. So, praise God po doon. Amen. Mababait po tayo. Opo, so, ngayon, nire-respect po nila yung huwag lang pasamahin sa bahay. Yung faith ko. Hindi lahat. Hindi lahat mabait. Amen. Opo, so, naniniwala po ako na yes, totoo po yun. Even sa pagkain. Yes, even sa pagkain. But ngayon po, pag may mga activities kami, pag may pork sila, binibilhan po nila ako ng chicken or beef, ganun. So, ngayon, masasabi ko po na may plano po talaga si Lord na sila. Yes po, may respect po sila. Praise God po doon. And alam ko po na may something pa po talaga si Lord na gusto niyang ipakita, gusto niyang i-reveal yung sarili niya sa people na non-believers pa po. And I believe na yun po yung reason bakit until now buhay pa po ako. So yun lang po. Okay. Maraming salamat kapatid na Shiva. Ang Diyos po ay magpapala sa bawat isa sa atin sa ating pagpapagal, sa ating mga ginagawa.
Ako na naman, Amen, sir. amen. 5 points po kay Ma'am Shiba. Okay na po. Next po, Noted nandiyan na na po. po ba ang susunod na professor para ibigay natin? Para kung nandiyan na ang ating professor. Pero kung wala pa, proceed tayo kasi hindi natin sasayangin ang oras. Roland Arieta, sir. Nandiyan na po ba? Nandiyan na po ba ang ano natin, ang professor ninyo? I think Wala pa, sir. na po next subject po. Sabi mo kasi, sir, wala siya ngayon dahil, diba? Sabi mo wala siya. Wala nang next subject kayo ngayon. Wala yes, ikaw na ang last subject po. Okay, tatapusin lang natin itong naka-raised hand. Ako, sir. Ano po ba kayo? Na-bless po ba Roland kayo Arieta, sir. Na-bless po ba kayo mga kapatid sa ating talakayan ngayon? Opo, sir. Na-bless. Super. Okay. Super talaga, sir. Lord. Okay, maganda talagang may interaction, no, na hindi lang tayo laging nagdudol out. Kasi minsan maubusan ako ng Tagalog dito, kaya uubusin ko ng Tagalog ninyo dyan. Sir, okay, sir. next. Okay, kapatid na go ahead. Yes, okay. Roland Larieta, go ahead. Yes, sir. Magandang hapon sa lahat. Ito lang masasabi ko bakit buhay ako ngayon, no? Siguro sa lahat ng tao, pag binigyan ka ng chance, bakit buhay ka ngayon, you have privilege. Yung pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos, ito yung binigay niya sa atin na pwede tayong gumawa ng tama o mali. Dahil we have 24 hours na bigay ng Diyos sa atin. At yung binigay niya sa atin, ito yung, kahit ang Diyos walang magawa sa atin kasi binigyan tayo ng power of choice. So naniniwala ko na kahit nandito tayo sa mundo, binigyan tayo ng chance ng buhay at dalawang pipili tayo sa masama o mabuti. Kaya kailangan talaga natin ng mataimtim, magdarasal, guidance. Kasi ang focus ng Diablo, yung kaaway natin, hindi yung nasa labas, nandito sa loob. Kasi na natin yung church natin, di ba? Kahit ako nakita ko sa church, dumadami na pag divine, hindi na bumabalik pag hapon. Kita natin yung mga sitwasyon natin kahit sa bahay. Updated tayo sa mga teleserye, pero pagdating sa spiritual, wala naman. Nagagalit pa kung bakit nagkahiwalay ano bang tawag doon, si Daniel at si Catherine. Si Catherine. Pero sa gawain natin sa mga care group ay hindi updated. Pero revival lang yan, kapatid, no? Wag lang tayong mawalan ng anong tawag dito, pasensya. So revival lang yan, lalo na sa mga church leaders natin. Oo nga. So lahat tayo talaga, kapatid, binigyan tayo ng pribileyo na sumunod sa kanya. Ito lang yung alam ko na binigay ng Diyos ang lahat binigay niya na. So privilege lang natin yun at angkinin natin yun na promise niya sa maraming promises sa Bible na binigay sa atin na sana tayo ay nag-stand sa kanya at maghanap pa tayo, tumawag tayo ng marami pang mga kasapi, yung mga tao na kailangan talaga ng guidance. Yun lang po, sir. Okay, maraming salamat kapatid na Roland Larieta. Salamat po, 5 points po. Okay po. Next po. Okay, next. Joby Bacala po. Siya na po, Ako, Jovelyn. Joby Bacala po. Okay, go ahead, kapatid na Jovelyn Panis Bacala. Okay. Ano po ang iyong reflection kung bakit hanggang ngayon ay humihinga ka pa kahit humihingal? Kaya ayaw ng Diyos na kunin ako. Ayaw niya din na doon ako sa balik Islam. Kaya bumalik ako sa SDA. Amen.
Nagka-backslide ako sa SDA. Okay. Naka-backslide ako sa SDA almost 20 years. Tapos, nagkabalik Islam ako 12 years. Na time na umuwi ako galing labas ng bansa, yun, 2 times ako gi-revive. Tapos, kaya bigyan ako ng mission ng Panginoon na ayaw niya talaga ako sa SDA Muslim. Kaya nag-choose ako Panginoon, bigyan mo ako ng sign. Saan ba ako, sa SDA o sa SDA Muslim? Kaya ang MVC ang na-flash sa akin. Ang MVC, Mountain View College ang na-flash. Kaya nasabi ko na ang MVC talaga may tunnel. Kaya doon ko na, kahit mga pinsan ko na backslider, dahil yun yung nakita ko, sinasabi ko sa kanila, kaya bumalik sila nagbalik sila sa pag-SDA. Nag-rebaptize ako ng 2021, kaya I decide myself to literature evangelist. Amen. Ang problema lang ngayon, ang biyanan ko may sakit, kaya ako ang nag-alaga sa kanya. Calling mo rin yan, kapatid. Oo, kasi sa ibang bansa, bilang private nurse ako, ibang tao ang inalagaan ko. Kaya ito ang malaking cross ko, yung biyanan ko. Kaya ayaw niya talaga na doon God bless ako. po sa iyo, kapatid. God bless po sa iyo, at lalo na sa pag-aakay mo sa mga pamilya mo, kapatid, no? Kaya nga hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Pribilehiyo po 'yan na makapagbigay tayo, makaakay tayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. 5 points po kay kapatid na Jubilin. Sino ba 'yon? Jubilin, Panes Bacala po. Okay na po. Okay, Bacala. Okay, next, kapatid na Jong Abalayan. Go ahead. Ubusin natin itong naka-raise hand dito. Siguro po kaya buhay pa ako ngayon kasi inaalagaan ko rin po yung sarili ko, iniingatan. Kasi kung sabi sa Bible, ingatan daw po ang sarili natin kasi ito ang templo ng Diyos. Kung sinira ko po ito noon, simula pagkabata ko, siguro nag-inom ako, maraming bisyo, baka ngayon patay na po ako. At syempre sa pag-iingat din natin araw-araw, sa pagdadrive natin ng motor o paano mga sasakyan, ay kailangan rin po natin mag-ingat. At syempre, lagi natin ikinocommit yung buhay natin everyday sa Panginoon at siya yung magbabantay sa atin. Yun lang po. Amen. So, 5 points din po kay kapatid na Jong Abalayan. Next po. Si Rosie Arangco. Ma'am Rosie, asawa po ito ng aming district pastor dito, si Pastor Kilimar Arangco. Go ahead po, Ma'am Rosie Arangco. Yes po, ano pong reflection ninyo patungkol po kung bakit hanggang ngayon, birthday nyo kahapon, hanggang ngayon ay buhay pa tayo? Go ahead, Ma'am Rose. Okay, Hello. go ahead. Yes, go ahead. Sama ni pag. Okay na yan. Okay na yan. Hello. Yes. Go ahead. Go ahead, ma'am. Okay, I thank the Lord. Until now, buhay pa. Even though maraming mga pagsubok at inatagpuan sa atong mga life, but still God has a big purpose to us. He wanted us to help the work in the ministry. And I prayed to God that He use my talent for the furtherance of God's work. Yan lang po.
Okay, maraming salamat po Ma'am Rosie Arangco. 5 points po kay Ma'am Rosie Arangco. Alam niyo mga kapatid, magkapitbahay lang kami dito ni Ma'am Rose. Kaya maririnig niya ako dito nagsasalita at siya din doon, maririnig ko din. Ha? Okay, 5 points din po. Okay. So next, Ma'am Sally Lambaco. Go ahead. Thank you. Okay lang po ba mga kapatid na ubusin natin itong ubusin muna natin pagpasalitian natin itong lahat naka-raise hand dito? Okay lang po ba sa inyo? Sige. Go ahead, Ma'am Sally. Thank you for the chance to share. Siguro, bakit buhay pa ako ngayon? Dahil mahal ako ng Diyos. God is Amen. love. God is life. And because He gave me this life, I have to take care of my body. Marami pang mga bata na umaasa sa akin. Hindi naman mga anak ko, pero mga anak ng ibang tao na doon binigay sa akin, tinuturuan. Siguro yun, bakit buhay pa ako? I have to radiate the love of God to the little children. Amen, amen. Praise the Lord. So, 5 points po kay Ma'am Sally Lambaco. Thank you po, Ma'am Sally. Next, kapatid na Gina Cañedo ng NCMC. Thank Go you. ahead. Salamat sa time, sa pagbigay ng time. Ang sa akin naman, bakit buhay pa ako hanggang ngayon? May mga kapatid pa ako na hindi pa Adventista. Ako lang ang Adventista sa family. Siguro binigyan pa ako ng chance sa Diyos para maka mensahe or maging example na to live as an example as an Seventh-day Adventist. Maraming bisis na akong kanang muntik na namatay sa disgrasya, pero hanggang ngayon binuhay pa ng Diyos. Siguro may mga may mga ipagawa pa sa akin ng Panginoon. Yan lang, salamat. May ipapagawa pa talaga kapatid. Asahan mo. Asahan ko talaga. Amen, amen. So 5 points po. At thank you kay Mama Gina Cañedo ng NCMC. Next, kapatid na Wilfredo de los Reyes. Go ahead po. Tawakas. Pakibaba na po yung nakapagsalita na, Ma'am Gina. Okay, buhay pa po tayo kasi maraming aanihin, kulang ang mag-aani. Kaya po tayo narito para i-train upang sa ganon ay maipahayag natin sa iba rin ang langit na inaasam natin. Yung po yung purpose ng kaya narito tayo eh. Kaya tayo nag-aaral para gamitin doon sa commission na binigay ng Diyos para ipahayag ang ebanghelyo at marami ang makaalam. Kulang kasi ang mag-aani. Salamat po. Yes, thank you. Maraming salamat po kapatid na Wilfredo. 5 points po. Okay po. Ganyan po talaga, no? Gastuhin natin yung natitirang buhay natin or hininga natin sa gawain ng Panginoon para po mas mapadali ang kanyang pagparito, mga kapatid. Next, Nelbert Lavon Humawid. Go ahead. Go ahead po. Kung wala pa siya, proceed. Okay, go ahead. Yes, go ahead. Siguro why I'm still alive, maybe masamang damo. Joke lang to. Hindi natin alam no ang buhay natin. So that's why we always be ready sa lahat ng ating gagawin. So why nga buhay pa tayo is because
may every one of us sa atin, meron tayong mga timeline sa buhay natin. So, we will use our time wisely in doing God's work kay binigyan tayo ng Panginoon ng gift of life. So, gagawin natin ang lahat na makaglorify sa Panginoon at saka makapag-share. Kasi pag wala ka na, mga tao ngayon, paglabas lang na nasagasaan, na aksidente. So, every day gagawin natin na parang last na sa buhay natin para ma-ready tayo sa ating buhay. Yun lang po, Doc. Okay, maraming salamat po sa iyong reflection, kapatid. 5 points po kay kapatid na Nelbert Humawid. Okay po. I will add po, Labon. Okay. Okay, go ahead. Kay Ma'am Labon. Okay, go ahead po kasi dalawa pala ito. Okay, go ahead po. Okay po. So why I'm still here, I believe that ang Panginoon ay may reason. So I have these 2 kids. So yun ang purpose ko in life is to raise them, that they will gabayan sila ng paglaki nila. They will be a blessing to the family, to the church, and to the community. Because for me, in my personal life, I'm so grateful sa mga parents ko na yung paggabay nila sa akin is grateful ako sa kanila sa lahat sa paggabay sa akin. So in that way, also, God has a purpose for me for my children. Yun lang po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Labon Humawid. 5 points po. Okay po. Next. Dito tayo kay kapatid na Charlie Dolotena. Go ahead. Ano pong reflection nyo, kapatid, kung bakit hanggang ngayon ay humihinga ka pa dyan? Siguro, isa sa dahilan na humihinga pa ako ngayon kasi gusto ng Panginoon na isa ako sa tao na magsishare ng balita para matapos ang gawain. No, madungog ba? Yes, go ahead. Hirap pala mag-Tagalog. Pasanay ka rin, kapatid. Kaya isa sa mga dahilan na bakit buhay pa ako ngayon kasi gusto ng Panginoon na makapashare pa ako ng magandang balita sa mga kapitbahay ko dito sa Bohol. At gusto ko rin naman na magkapaano na pala tayo, kapatid? Ha? Nasa Bohol ka pa rin pala. Din pala. Oo. Sa Bohol pa rin ako. Marami pang mga tao dito sa kapitbahay ko na medyo hindi pa nila narinig na nila pero hindi pa nila tinanggap ang buong katotohanan. Kaya siguro dito ako buhay pa para ma-share nila. Nagpasalamat ako sa Panginoon na ito na ang dahilan or opportunity para madagdagan ang kaalaman ko at makashare ako ng magandang mensahe para sa kanila. Maraming salamat po. Amen. 5 points po kay kapatid na Charlie Dolotena. Maraming salamat po, kapatid. Next. Dito sa list nasa pakibaba na po ng inyong mga kamay, kapatid na Nelbert at Charlie Dolotena. Dito na tayo at kay kapatid na Roland Larita. Pakibaba po kasi hindi ako makapagpababa ng inyong mga dito kasi isa lang ang host dito. Hindi ako po ang host. So ang next ay si Fair
Du Jr. Go ahead. Go ahead Hello po. po. Good afternoon po, Yes. Doc. Isa Go sa ahead po, dahilan go kung ahead. bakit... Opo, rinig na po ba? Yes, loud and clear. Para sa akin po, Doc, ay kung bakit buhay pa po ako ngayon dahil binigyan pa po ng Panginoon ng pagkakataon upang siguro baguhin po ang aking buhay dahil katulad din po ng iba na nag-testimony din po kanina, ako ay 3 beses po sana rin na muntik na ring malagutan ng hininga. So praise God dahil siguro sa gitna ng ng buhay na nasa labas, binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon na magbago ang buhay. Ang totoo po kasi dati po akong Adventist at ako po ay lumabas dahil sa mga barkada. At ngayon, naranasan natin ang buhay na nasa labas na malaki talagang pagkakaiba doon sa buhay natin na nasa loob. Dahil sa labas, alam natin na masaya tayo kasama yung ating mga barkada, ating mga kung sino-sinong mga kaibigan na pumapasok sa mga lugar na hindi karapat-dapat pasukin ng mga tunay na mga Kristiyano. Ngunit sa gitna ng pagsubok ng Panginoon na binigay rin niya sa akin na kinaya rin naman natin, ay isang pagkakataon na to na baguhin natin ang atin pong buhay at tayo po ay maglilingkod na po sa Panginoon. So napaka buti po ng Panginoon dahil sa pagkakataong ito ay yung pamilya ko po rin po ay nadala ko na rin po sa atin pong samahan. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Medyo Praise the mahaba-haba Lord. po. Bigyan po natin ng pagkakataon po yung ating ibang kapatid. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po kapatid. 5 points po para po kay kapatid na Phil Ferdo Jr. At next ay si kapatid na Junrel at Linivi Pabanto. Go ahead. Ako po ang una po. Magandang hapon po sa lahat. Para sa akin, isang napakabuti po ng Panginoon natin kasi binigyan pa po ako niya ng another life at na-enjoy ko po yan everyday. At alam ko naman na alam ko sa sarili ko kung bakit binuhay niya ako kasi meron pa siyang purpose sa akin kagaya ng pag-share ng message niya at saka masabi sa mga relatives ko din na kung ano yung faith na nasa akin kasi yung mga relatives namin kadalasan is mga Catholic at medyo prejudice sila kung ano yung nasa atin. Pero alam ko na mabuti ang Panginoon kasi by step na-share namin yung kung ano yung faith natin, ano yung kagawian natin at ngayon alam na nila kung saan sila lulugar, ano yung mga pagkain na hindi pwede para sa atin. So sila na yung nag-adjust kasi pinakita ko namin lahat kung ano talaga yung Seventh-day Adventist. Yun lang po. Okay, maraming salamat. 5 points po sa kay kapatid bago po magsasalita ang kanyang ang asawa po ni kapatid na Junrel. Ganito kasi mga kapatid, kung gusto nating respetuhin yung pananampalataya natin ng ibang tao, respetuhin natin muna ang ating pananampalataya. Kasi kung i-practice natin na nagre-respeto tayo sa ating pananampalataya bilang Adventist, hindi natin gagawing burara ang buhay natin, then makikita nila at din sila din ang bibigay sa atin ng respeto. Next, kapatid, go ahead. Yes 5 po. points po kay kapatid na Junrel. Magandang hapon po. Sa akin naman po,
talagang gusto ng Diyos na ma-experience ko yung kagandahan ng buhay. Kung paano i-share yung love niya sa iba, lalong-lalo na sa mga kabataan, how to train them to love Him more. Especially ngayon na may ongoing ng baby. Buntis po ako ngayon. Praise the And Lord. maybe God wants me to train hindi lang yung ibang mga kabataan but also my children na in the future, and also sa mga kaibigan ko po, no? Marami po akong kaibigan na hindi SDA, and I am open to them, especially when may gathering po. Hindi na ako mag-explain sa kanila bakit ako hindi kakain ng pork, because sila nang magsasabi na ay SDA siya, kanang chicken or fish lang ang kakainin niya. So maybe God wants me to share His love towards others, especially doing good deeds. Yun lang po. Okay, maraming salamat at God bless po sa iyo, at congrats din sa inyong dalawa. No? Nagbubunga din, no? Binigyan din kayo ng blessing ng Panginoon. Blessing po 'yan. 5 points po kaya Mama Liniv or Linivi. Bagong kasal 5 yun, points bro. po. Bagong kasal yun. Ganun po ba? Congrats. Welcome to the club. Okay, sino pa ba dito? Okay. Bigyan po natin ng pagkakapanahon si Ma'am Connie. Testimony ka rin? Oo. Thank you po. Magandang hapon po. Para sa akin po, dalawa lang po ang rason kung bakit ako ay buhay pa. Kasi ano lang po, reach in and reach out. Kasi napakasama ko pa po. Kailangan ko pa po maging Christ-like character. Tsaka maging co-worker ni Lord. Yun lang po. Thank you. God bless. Amen. 5 points po kay Mama Connie. At yung yan, sa asawa niya po. Blessing Go ganito ahead. yan po. Okay, amen. Welcome po dito sa ating chaplaincy BSD. Nag-ano pa po yung asawa ko, may dinalaw na nagsiservice Okay pa po po. siya ng Okay po. Okay lang po, ma'am. Next. Tapos na po ba si Ma'am Joyce? Parang tapos na ito si Ma'am Joyce. Hindi lang siya nakapagbaba ng kanyang kamay. Joyce Tapos na po ba si Ma'am Joyce? Wala pa po. Wala pa. Wala pa. Okay. Pasensya na po. Okay. Go ahead. Lalaki po to. Siya po. Laki, sir. Kapatid, go ahead po. Ibigay natin ang 30 minutes sa iyo para hanggang 6 po tayo. Retired LA to po. Retired LA. Okay. Go ahead. Nakamute ka, Sir Joyce. Sir Joyce, nakamute ka. Okay. Thank you very much sa ibinigay na pagkakataon sa akin. Kanina pa ako naghihintay sa aking turn. Diyan na, kapatid. Ang kadahilanan po ng aming aksidente, victim po ako ng car accident. 4 po ang namatay on the spot. Ang sa akin ay, nakita nyo po ito, ang left hand amputated. Ito po ang dahilan kung bakit naaprubahan sa division na ako ay worthy na ma-retire. Ibig sabihin yung early retirement. Subalit sa division lang po 'yon ang retirement po. Kasi ang gawain ng Panginoon ang walang retirement. Patuloy gawain ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako na ako buhay. Ibig sabihin, mayroon pang ipapagawa ng Diyos sa akin. Kaya kung namatay ako noon, ibig sabihin wala na, tapos na. Pero buhay pa man, ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon hanggat siya ay darating. Yan lang po ang aking reflection. Thank you very much.
Doc Ares, naka-mute ka, Doc Ares. Doc Ares, naka-mute ka. Okay, maraming salamat po kapatid at 5 points po. So lahat po ng nakapag-bigay ng kanilang mga reflection ngayon ay nare-record naman po at ibigay po sa akin ang record para po lahat po tayo ay mabibless po mga kapatid. Ay talagang sana'y nakakatulong at may natutunan tayo sa ating pag-aaral ngayon kahit sa pangalawang session natin ito ngayon. At kita-kita tayo ulit sa susunod na Sunday sa regular class po ninyo. At God bless po sa ating lahat. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Pasensya na sa mahabang anong tawag dito, kanina pa kayo umupo. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo, nakasubaybay at nakikinig at lahat tayo ay natututo. Wala kami Maraming assignment. salamat sa inyo mga kapatid. So ibigay ko na po ang panahon sa ating technical para po sa ating pagko-close mga kapatid. At bago tayo mag-close, kung pwede po ba closing prayer. Hindi po mag-volunteer dyan. Okay. Ma'am Gina Canido. Closing prayer po tayo kapatid. Narinig. Okay, let us pray. Our most precious, loving, and Heavenly Father, thank you so much for all the messages, for the learnings we have this afternoon. I hope that those are remain in our understanding and in our minds. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na Sunday. Maraming salamat Engineer Celeste sa pag-facilitate po sa pagre-record sa lahat ng mga nag-participate po ngayon at hanggang maraming naka 10 points ngayon, sir. Doc. Yes. Okay, pakipasa na lang po sa akin. Walang assignment. Okay ra? Wala po tayong assignment kasi kanina nagiging yung mga participation ninyo, yun po ang inyong assignment. So, advance yun. Advance yun mga kapatid. So, ako nagbibigay ng assignment. Bigyan kita. Salamat. Basta may may participation tayo. Kaya mas maganda kasi na may kwentuhan tayo, may interaction tayo dito sa class session natin para maano talaga yung pinag-aralan natin, no? So sana marami tayong natutunan mga kapatid. Ang mga nakagandahan dito sa pag-aaral natin ay talagang marami tayong matutunan dito, no? Kahit sa sustainable livelihood, tuturuan kayo sa paggawa ng mga produkto katulad ng liniment, ointment, refreshing oil, katulad ng Vaporin, yung ginagamit ninyo, yung Vicks, paano gagawin yon, yung mga Pau de Arco, paano yun gawin. So, magkakaroon din kayo ng mga sustainable livelihood sa pamagitan sa pag-aaral natin dito sa Pauline Missiology. Kasi ito po ang mission natin na lahat ng mga missionary natin na makapag-create sila ng kanilang sustainable livelihood para po na kung sino man ang nag-mission ng kanilang nagiging self-supporting missionary ay magsusustain po sa kanilang mga gawain mga kapatid, no? Gagawa po kayo ng sarili ninyong liniment. Yan po ang mangyayari sa inyo. So hindi lang po yan, mapag-aralan papasok din po kayo sa balang araw sa Master of Phytoscience na isang pag-aaral po yan ng naturopathy. Kayo po lahat ay makapasok diyan kung kayo ay hindi hihinto sa pag-aaral natin dito. Wala pa kayong babayaran. Gagraduate po kayo dito. May diploma po kayo at meron din pong transcript of record kung sa bawat isa sa inyo diyan.
na for reference sa inyong pinag-aralan, lalo na doon sa tayo po ay laging gumagawa or nagagawa ng mga health seminar. So magagamit po natin yung diploma natin, lalo na kung may magtatanong, ano ba yan? Legit ba yan? Nag-aaral po ba yan sa ganyan? So meron kayong may pakita na nag-aaral at nagtapos kayo sa Master of Phytoscience leading to Doctor of Phytoscience. Wow. Na wala po kayong mabayaran sa pag-aaral ninyo. So ang inyo lang, mag-invest lang kayo ng inyong panahon. Kahit umiinit na ang mga upuan natin, sige lang ng sige, no? Dahil pag darating din ang panahon na may pasok din kayo sa Monday ng gabi, 2 subject o 1 subject, depende po yan sa mapasukan ninyong kurso na additional dito sa Bachelor of Studies in Divinity, Major in Chaplaincy Ministry. No? Yan po mga kapatid. Kita-kita po tayo sa graduation. Hinto sa pag-aaral. Okay. Okay, Doc Aris, as a summary, out of the 46 participants, 20 participants got 10 points and 9 got 5 points. Amen. Okay, thank you. Talagang nakikinig ang lahat, no? Dahil 55% ay talagang nagpa-participate, no? So next time yung iba na hindi nakapag-participate, makahabol din kayo mga kapatid, no? Sabihin niyo lang sa akin na hindi pa kayo nakapag-participate para mahahabol ninyo ang points doon sa nauna ninyo. Nauna sa inyo. Okay, tabay po. Maraming salamat mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Bye everyone. God bless po. Regard sa tanan, Sir Wilfredo de los Reyes, Ma'am Siba Ibol, regard sa Surigao, Doc See you sa Noel sa BUP. Bandar Silingan,